Noon na tayo po ay nakita-kita dito, itong church na ito ng Remnant. Mahabang introduction po kasi hindi namin sukat akalain na meron palang church dito sa compound nito ng Baisa na nandito. Sa totoo lang po, ngayon lang po kami nakarating dito. Kaya sinama ko na yung aking tribo. Yung misis ko po, mami tayo ka para makita kayo. Yan po yung misis ko. Yung panganay po namin anak, si Christian, anak tayo ka din. Tapos yung pangalawa po, yun si Faith, Faith tayo ka na. Tapos po yung bunso, si Bless. Tayo ka anak. Sila po yung kasama ko kasi Brother Obed, inano ko lang si Denja ko na lubos-lubusin yung pagpunta namin dito. Tapos sinamahan pa kami ng mga pastor. Si Pastor Cesar Magbatas kasama namin, Health Director. Nasaan yung misis niya? Si Lalaine. Doon sa kabila. Tapos may kasama kaming intern. Malilipat siya sa... Dito ako ba malilipat sa Area 1? Area 3 sa tayo. Si Pastor Jeff T. Motin. Isa po siyang young intern na kasama natin. Sabi niya, gusto daw po niya makita yung Remnant. PUC Remnant. Pastor Cesar here. Sino pa bang kasama natin na gusto ma-witness ng PUC Remnant? So that's it. Mga kapatid, si Mrs. ko po, isa siyang public school teacher. Yung pong pangalawa ay nag-work po siya sa government hospital sa Pampanga, yung regional hospital doon. Doon po siya sa admin department. Yung pong bunso naman si Bless ay nag-aaral pa po sa School of Medicine naman siya sa AUP. Dalaga pa po siya. Yung dalawa, may asawa na po si Faith, si Christian, meron na din. Si Bless na lang po. Available po. Pero bang nalabing binatang ka nito? Para po malapit lang kami ng pagpapagin. Anyway, si Pastor Ronnie Pagayunan nandito rin, ano? Basta kayo yung yung church planter natin dito, si Christian Malang. So, thank you for coming. At dami nyo pa ng bisita ngayon, ano? Pinagpala po ito. PUC Remnant. Nadidinig ko po ito, kaya lang, hindi ko siya ma-imagine kung nasaan siya. Yung PUC Remnant. Kaya nung nakita ko siya kanina, parang nag-flashback po yung aking emotion, yung damdamin ko na dala-dala niyo dito yung mga remain ng spirit of PUC campus. Nadidiliman, punong-puno ng dilim ang kanyang physical na mata, ngunit ang pananampalataya niya ay maningning. Mga kapatid, this is the kind of faith na kailangan i-approach natin. At ang tingin ng mga tao, gusto kong ibaling niyo ang pansin. The way people look at him, tinitignan siya na wala ng pag-asa. Tinitignan siyang hanggang dyan ka na lang. Bartimaeus, wala ka na. You are cursed. You are down. Sapagkat nabulag ka dahil sa kasalanan. But Bartimaeus, iba yung tingin niya. Kaya leksyon ko ito sa atin. Minsan, huwag po natin tignan yung tao sa kanyang physical na kaanyuan o kahiyaan. He may be blind, but he can see. You can see, but you may be blind. Tingnan natin ang ating kapwa doon sa paningin ng Panginoon sa pananampalataya. Balang araw, yung bulag na yan,
Balang araw, ikaw na yan na tinitignan ng ibang taong mababa, maliit, mahirap. Hindi nila alam ang ugat ng iyong pananaw. Kaya, do not judge. Huwag kong hatulan dahil parang wala itong kakayanan. Bartimaeus is the symbol of hope because of his faith is rooted in Jesus. Amen? Amen. Pangalawa po, the overcoming character of this man. He is rising above his limit. Gusto niyang bumangon sa kanyang normal na limitasyon. Alam niyo po yung mga bulag, yun po yung pinakamahinang klase ng pag wala sa paningin. Na-try niyo na po bang kayo po yung nagbulag-bulagan? Mahirap po, ano? Mahirap magbulag-bulagan. Kasi po, lalakad ka, parang wala. This man overcome the voices of every discouragement. Doon sa verse, pinapawalan siya, di ba? Hoy! Did not stop. The more they, stop, the more he cry aloud, sabi ng Bible. Lalo siyang pinipigilan, lalo niyang nilalakasan. Oh, napakagandang ilustrasyon ng buhay, mga kapatid. Pagka kayo ini-small, lalo kayo lumaki. Kaya Pastor Malang, pagka ikaw ay ini-small, ay tumingkad ka para matayo ka. Kasi si Bartimaeus, pinakatahimik siya pero di siya totoo. Spiritually mga kapatid, wag po kayong pabawal kapag ka ang pinag-uusapan is to cry for mercy and to rise above your limit. Meron pa bang estudyante dito? Sino ba yung mga estudyante dito? Bukod sa misis ko, ay sa anak ko. Ayan, mga estudyante na. Sabi ng anak ko, nung si Christian po maliit, bibistuin ko siya. Nung maliit siya, magaling po yan. Prep, may honor po siya. Kinder, may honor din. Nung grade 1, ay sumasabit na lang siya sa honor. Pero, member po siya ng class ng SPED, yung special education kung tawagin ng mga gifted. Gifted po yan. Hanggang grade 6. Kada school year, pagkatapusan ng school year, hindi na po siya hindi na namin siya nasasabitan ng medalya. Sabi ko sa kanya, anak, next year, bawi! Opo. Pagdating ng year na yun, wala na naman. Next year ulit, anak, next year. Taon-taon yun po yung aming kontrata. Bawi ka next year. Bawi ka next year. Bawi ka next year. Aba, yung pala, yung kanyang medal na Latin honor ay ano pala niya, inipon pala niya pag nagmasteral na siya. Kaya nung nagmasteral siya, ginulat niya po kami ng mami niya. Christian Noel Galang, MBA, Magna Cum Laude. Ngayon pala niya kako tinupad yung babawi siya next year. Rise above. Kahit matagal. Amen? Amen? Parang kayo yung mga honor student, hindi kayo inaano sa akin.